indulgence of my fellow senators, tatawagin ko na po bilang pangunahing testigo ang nasa harap po natin. Napakahalaga po ng kanyang testimonya, sensitibo, at sana po ang ating mga security ngayon ay maging alerto. Pwede po tayong tumayo muna para for the swearing. Committee Secretary, please. Pakitaas po ang kanang kamay. Kayo po ba ay team na manunumpa? Sasabihin ang katotohanan, buong katotohanan at tawang katotohanan naman sa paglinig na ito? Pwede na po kayong umupo. Ang pakiusap po namin sa inyo ay pakinggan ng mabuti kung may tanong po ang chair. Pero bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon na isalaysay ng mabuti at ng klaro ang mga gusto nyo pong isalaysay sa amin ngayon. Dapat to klaro at narinig nyo naman yung pagsumpa ninyo na dapat yung katotohanan lamang, ang buong katotohanan at pawang mga katotohanan lamang po base sa kaalaman nyo. Malinaw ho ba yun? Opo, ma'am. So, pwede ho bang magpakilala muna kayo? Ako si Edgar Matubato, nakatira sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Edgar Matubato. Matubato po, ma'am. Ilang taon na po kayo ngayon? Natawa ko June 11, 1959. Ang edad ko ngayon, 57. 57. Oo. Bakit po nandito kayo? Gusto ko nga mabigyan ng katarungan yung nagawa ko, yung nagawa kong mga kasalanan, nang pumatay ako ng mga tao, matagal na din, para mabigyan ng lahat yung namatay ng mga inosente para sa taong bayan, para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City. Noong 1982, pumasok ako ng Kapgo ng Scout Ranger sa Kalinan. Sandali lang po. Magte-testify na po kayo. Magte-testigo na po kayo. Ikukwento nyo na po ang kaalaman nyo. At itatanong ko lang po na yung mga pwedeng sasabihin nyo ngayon ay pwedeng gamitin laban sa inyo. At pwede ho kayong magpa-assist ng isang abogado. Kailangan nyo ho ba ng abogado? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Can we ask yung, where is the lawyer from the CHR? And from, is Attorney Fernandez here? Wala si Attorney Fernandez. Okay. Attorney, so from the CHR. Parliamentary inquiry, Madam Chair. Yes. Can a government lawyer act as counsel to a private witness? That's a parliamentary inquiry, Madam Chair. Senator Frank Dillon, please. My view, Madam Chair, is that the witness can be assisted by a CSR as he is not an accused. The rule that government lawyers may not appear in defense of a person who is a government employee is in cases where the employee is charged with violation of the law, as in the anti-graft or similar cases. In this particular case, Mr. Matubato is a resource person in a parliament, in a legislative inquiry, and I see no prohibition under our present rules. That's our submission, Madam Chair. I subscribe to that view. We also note also the comment of Senator Lacson. So we now proceed. So, ano po ba yung sinasabi nyo kanina? Yung ano po, yung sino ho ba kayo? Ano ho ba kayo? Ako si Edgar Matubato, ma'am. Natao din sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Pinanganak ako ng 1959, June 11. Yung edad ko, 57. Noong 1982, pumasok ako ng Kapgo ng Scout Ranger sa batalyon ng Scout Ranger. So, Sige po. matagal din ako naging Kapgo sa Scout Ranger. At saka pagka 1988, umpisang pag-mayor ni Mayor Duterte, kinuha ako sa batalyon dahil maganda naman yung performance ko sa Kapgo. Tapos, pagkuha niya, dinala ako sa Davao City at nagtatag kami ng group, nagtatag siya ng grupo nga Lambada Boys kung liquidation squad. Ang Lambada Boys po, yung pangalan? Oo, Lambada Boys. 7 katao lang, one team. Ang team leader namin is Master Sergeant, si Lodi Pagidopon, ako, si Edgar Matubato, si Romel Capitania,
si Buboy Maldito, si Jojo Bosa, at saka si Insiktan, yung 7 lang katao. So 7 po kayo doon sa sinasabing Lambada Boys. Oo. Ang trabaho namin, ma'am, ay pumapatay ng mga kriminal. Katulad ng drug pusher, rapist, snatcher, ganyan ang pinapatay namin araw-araw, ang pinapatay namin. Oo. Okay, so yung Lambada Boys, ganun po ang ginagawa. Oo, ma'am. Oo. Hanggang punto nga umabot kami sa 1993, dumami na kami, kasama na namin ang mga Ribero Tornes, police, Rebel returnees. Ribero Tornes at saka police. Nagkuha na kami, yung mga opisyal na namin. 1993, binumba ang katedral ng Davao City, yung simbahan. Umorder naman si Mayor Duterte nga masakirin yung mga muski ng mga Muslim. Yung Muslim. Oo, At yung mga masakirin ng Muslim. Oo, yung mga muski, ma'am, inasakyan namin. Hinati kami ng 3. Ang team leader namin ay si Major Asindista, El Diponso Asindista, ang team leader pa namin noon. Tapos, ako naman ang tumapon ng granada sa Bangkiruhan Muski. Yung sa Maakwari, ang si Arthur Las Cañas naman ang bumanat doon sa Muski naman. So, meron kayong binomba na moske. Oo, ma'am, oo, ma'am. Inutos ka mo ni Mayor Duterte. Oo, Pag inutos sinabi ko. niyo pong Mayor Duterte, yung dati hong mayor. Oo, Mayor ng ng Davao. Umakyat siya sa opisina namin, kinausap si Major Asindista na masakiron yung mga muski. So, Moske, Muslim. Muski, ma'am, yung mga Muslim. Moske po lugar yun. Oo, simbahan, ma'am, simbahan. Simbahan. Meron ho bang namatay dyan sa pagbomba niyo ng moske na yan? Nagka-timing lang, ma'am, na walang tao, walang simba. Ayun, walang simba. So, walang naging casualty. Wala naging casualty, ma'am. Sino ka mo nag-utos? Si Mayor Duterte, ma'am. Paano mo alam na siya ang nag-utos? Nandoon man ako sa opisina, ay palagi man akong dikit sa mga opisyal, ma'am. Alam niyo po ba kung bakit pinabomba yon? Kasi parang gumaganti siya na binumbahan na ang katedral. Ang katedral, para naman kami pong terrorist, ma'am. Kasi hindi naman kasali yung ibubumbahin namin yung mga muski, ma'am. 1993 ka mo yon. 1993, ma'am. Yun ho ba, noong 1993, Lambada Boys pa rin ho ba kayo ron? Napito lang po kayo? O yung sinasabi nyo na sa katagalan ay dumami na po kayo? Opo, ma'am. 1993, dumami na po kayo? Oo, dumami po kami, ma'am. Oo. At nang sinabi mong dumami yung mga kasamahan nyo, yung unang Lambada Boys din ho ba ang tawag pa rin? Hindi na, ma'am. Hindi naman laban na boys, ma'am. Pero tatapusin ko muna, ma'am. Pagkatapos Sige po. ng bumumba kami sa sa simbahan ng Muslim, naglipas ang mga araw, umutos siya nga, yung mga suspect na Muslim, kulihin nyo, patayin nyo. So, ang naman namin, ma'am, inaabangan namin yung mga Muslim doon. Pinagdudukot namin, pinapapatay namin, linilibing namin sa mga akwari. Kung may-ari ni Bing Laod, SPO4, Bing Laod, ang may-ari ng lupa. Yan talaga ang libingan namin, ma'am, ng mga tao nga nilulukot namin. Okay, so sinasabi mong yung Laod property? Laod property, Yan ma'am. ba yung Laod quarry? Na may mga linilibingan? So sinasabi mo marami kayong pinatay? Opo, ma'am. Opo. Pwede ho bang pakibahagi sa amin yung mga natatandaan nyo po na mga pagpatay na kayo mismo nakakaalam, kayo mismo nandoon, kayo mismo nag-participate? Ano ho bang mga insidente na ito? Kung pwede nyo pong maalala yung taon, pakisabi po. Kung pwede nyo pong maalala yung mga pangalan ng mga pinatay nyo, pakisabi rin po. Pakikwento po sa amin ng malinaw. Opo, ma'am. Yung 2002, kinidnap namin si Sally Macdum sa Island Garden City of Samal. Sally Macdum? Sally Macdum, ma'am, 2002. Muslim ho ba yan? International foreigner si Sally Macdum, ma'am. Pinagalaan nga terrorist. Pinakinalaan na terrorist. Oo, Okay, so oo. ano po nangyari? Dinala namin, nandito man si Sir De La Rosa, pa-off chief pa siya sa Davao. Dinala namin doon sa aming opisina kasi nakaka-attach man kami sa PAO noon. Dinala namin si Sally Macdom, si Arthur Las Cañas. Sino po si Arthur Las Cañas? SPO4, ma'am, police, ma'am. Sino po yan? Kasama ho ba yan ng Lambada Boys? Kasama ng... Siya ang aming team leader na sa whole team leader ngayon, ma'am, sa DDS kung Davao Death Squad, si Arthur Las Cañas, ma'am. So, ang sinasabi mo, nag-umpisa kayo as Lambada Boys, Opo, tapos ma'am. naging Davao Death Squad kayo. Opo, ma'am. Opo. DDS. Oo, ma'am. At yung pinaka-team leader nyo, si Arthur Las Cañas, ma'am. Arthur Las Cañas. So, pakikontinue po yung kwento nyo tungkol kay Macdum. So dinala namin, ma'am. Tapos pinatay namin, sinapsap namin doon sa mga aquari, linibing namin sa mga aquari. Saan nyo po siya kinuha? Sa Island Garden City of Samal, sa itaas ng palengke, ma'am. Doon namin doon namin dinukot, ma'am. Tapos dinala namin ang opisina ng PAOK TF, ma'am. Ilan kayong dumukot sa kanya sa Island City of Samal? 6 kami, ma'am. Si
dating ngayon Colonel Capote, si Arthur Las Cañas, si Bubong Aquino, si Bimpinido Purog, Purog ma'am, Purog. At saka si Ubalis, SPO2 Ubalis ma'am. Dinala ninyo sa opisina ng PAOK-TF. Opo ma'am, opo At ma'am. sino po yung pinuno ng PAOK-TF noon? Si Sir De La Rosa po ma'am sa PAOK po. Kilala niyo ho ba? Si Kilala ko si Sir, kilala ko si De La Rosa. Oo. Dinala niyo ho doon. Dinala namin doon. Tapos? Oo. Tapos ang nag-usap sila ni Arthur na ibiyahe na. So, dinala na namin sa mga aquari doon na pinatay si Sally Macdom. Paano niyo po pinatay si Salik Macdum? Binigti muna ma'am, pagkatapos pinutol-putol ang katawan, iniwahiwa ma'am namin doon. Pinutol-putol ang katawan? Oo ma'am, oo ma'am. At saan niyo dinala? Sa mga aquari po, mga aquari ma'am. Yung Ma-Aquari, ang may-ari noon, sino po? Si Bin Laod ma'am, SPO4 Bin Laod, Binbinido Laod ma'am. So doon niyo dinadala? Oo, doon namin yung mga dinadala. ibang pinapatay ninyo? Oo ma'am, opo ma'am. At sinachap-chap ka mo? Oo ma'am, oo. Bakit kailangan i-chap-chap? Hindi man pumapayag ang opisyal mga ordinaryo lang ang pagkamatay ng tao. Kasi parang mga sadista naman ma'am. Parang mga sadista, kailangan nga putol-putulin yung katawan. Inupuhaan muna ng damit, tapos sinusunog, katapos sinachap-chap na. Ganun ho ba ginawa kay Salik Macdum? O nagdi-describe lang kayo nung parang, yun ang parang pinaka-general na ginagawa nyo? Kasi sabi nyo nga, ang dami yung mga pinapatay. Opo ma'am, oo. Ano po, yung sagot na opo nyo, yung ganun ho ba yung ginawa nyo kay Sally Macdum? Oo, opo ma'am, oo. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.